Ebanghelyo. Dahil nung nakaraang linggo, ang Ebanghelyo po na itinalakay ng ating Reverend Minister na si Alvin Gusay patungkol sa pagtawag sa 12 alagad o apostol. Which is connected siya sa Ebanghelyo natin sa umagang ito. Kaya buksan natin ang ating aklat o Biblia, higit ang ating pandinig para sa Ebanghelyo natin sa umagang ito na magmumula sa aklat o sulat ni Juan sa kabanatang 7, talatang 1 hanggang 5. Ang sabi dito mga kapatid, hindi nanampalataya ang mga kapatid ni Jesus. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Kaya't sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga alagad ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya'y matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi sumampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita, purihin ang Diyos. From the book of John, chapter 7, verse 1 to 5. After this, Jesus went around in Galilee, purposely staying away from Judea because the Jews there were waiting to take this life. But when the Jewish feast of Tabernacles was near, Jesus' brothers said to him, "You ought to live here and go to Judea, so that your disciple may see the miracles you do. No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world." For even his own brothers did not believe in him. This is the good news. Purihin ang Diyos. Sabi ko kanina, kung nakaraang linggo tinalakay sa atin ng patungkol sa pag-aakay bilang mga tinawag ng Diyos sa ikalawa at ngayon sa ikatlong misteryo. Tinawag ang 12 apostol bilang katulong niya o alagad para sa pagpapalaganap ng ikalawang misteryo o ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero the question is, mga kapatid, naakay kaya nila ang kanilang sambahayan? O baka sila lang din ang tumanggap sa pangalan ng Panginoon? Kasi dito sa ating ebanghelyo, mauunawaan natin, even ang mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo hindi naniwala sa Kanya o nanampalataya. Bakit? Nagkulang ba si Maria? Wala ba silang hiwagang nakita? Or baka naman hindi nila kayang iwan yung pananampalatayang kanilang pinamulatan? Dahil in time of apostle, mga kapatid, walang freedom of religion. So ngayon, yung pagpapalaganap ng ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo, may challenge ba? Maaring buhay pa maging kapalit mo dahil lahat ng nagpapalaganap sa pangalan ng Panginoon ay inuusig noon that time. So ngayon, ang tanong mga kapatid kung ating maintindihan at maunawaan sa ebanghelyo natin sa umagang ito, na nangyayari din naman sa ating panahon. Kayo ba'y may mga kapatid? Yes. Mga mahal sa buhay? Yes. Di ba, siguro naman napahayag nyo na sila ng patungkol kay Amang Iskopus. Naipahayag nyo na ang pangalan ni Amang Iskopus. Pero, hindi sapat yun. Hindi naging sapat yun para sila'y maakay natin. Hindi sapat yun para sila'y maging kabilang sa atin. Para maunawaan nila kung sino si Amang Iskopus before at ngayon, mga kapatid. Ang tanong, nagkulang ba tayo? Kailangan ba may makita silang hiwaga sa atin? Kaya Amang Iskopus? Kailangan ba'y bumuhay kayo ng patay?
Pero eventually, mga kapatid, sila naniwala din. Dito lang sa aklat na ito, hindi agad sila naniwala. So, ibig sabihin, may proseso. Not yet, but not late. Hindi pa, pero hindi pa huli ang lahat. In that time, in this story, mga kapatid, ay hindi agad naniwala ang mga kapatid ng ating Panginoong Sokol. Pero after His resurrection, sila'y naniwala din. Si James, naging apostol. Siya yung sumulat ng aklat o Santiago o James. Kapatid ng ating Panginoong Sokol. Naging alagad din. Ang mga kapatid niya ay mula sa aklat ng Mateo. Para maunawaan niyo sino yung mga kapatid ni Jesus. Yan po mga kapatid. Wala. Of Marcos chapter 3 verse 34. Ang sabi dito mga kapatid, kung sino itong mga kapatid ni Jesus. Chapter 3 verse 34. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid?" Dito Mateo 12:46 pala mga kapatid. Ang sabi dito mga kapatid, yung mga kapatid ni Jesus, sila James, meron pa nga mga babae kung tatawagin. Yun ay mababasa natin sa aklat pa rin ng Mateo na kung saan kung inyo mahanap na tinanong ang pamilya ni Jesus, ito yung story nun. Di ba isa siyang anak, di ba siya isang anak ng karpintero at ang kapatid niya ay si ganito at ang ina niya ay si Maria. Hindi ko lang matandaan kung anong version. Pero sa ating ebanghelyo, bumalik tayo sa ating ebanghelyo mga kapatid. Ang sabi ko kanina, sa ebanghelyo natin, kung minsan, ang ating pananampalataya ay parang movie. May kontrabida. Di ba? May bida. At kayo yung bida. Sila ngayon yung kumbaga kontrabida pa. So kailangan natin maipaunawa sa mga kontrabida na tanggapin nila si Amang Iskopos sa ating panahon. Kasi dapat maunawaan natin, nung dumating ang ating Panginoong Kristo sa isang sambahayan, kanyang sinabi, "Hindi kapayapaan, kundi taba ang dala ko." Nais niyang ipaunawa na sa kanyang salita, bagaman siya ang Prince of Peace, siya ang hari, ang prinsipe ng kapayapaan, pero kanyang sinabi, nung siya dumating sa isang sambahayan, "Hindi kapayapaan ang dala ko, kundi tabak na magkabila ay talim." Ang nais ipaunawa sa atin at sa ating panahon mga kapatid, ang isang sambahayan, kahit sambahayan natin, hindi magkakasundo sa kanyang salita. Iisa lang ang Biblia. Isa lang tayo ng binabasa, although iba-iba ng version. But, maraming paniniwala o marami tayong hindi pagkakaintindihan. Marami tayong hindi pagkakasundo dahil yung isa may alam, ikaw naman may alam din, yung isa naman may alam din. Kaya ang nangyayari, nagtatalo-talo kung sino ba ang nasa tunay na Diyos. Pero dahil tayo ay nakayamang Iskopos, dapat maunawaan natin mga kapatid at ipaunawa natin, kung kaya natin ipaunawa si Amang Iskopos sa ating panahon, kung paanong walang propetang tinatanggap sa sariling bayan. Yan yung sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi lamang yan tumutukoy sa mga saserdote, sa amin, maging sa inyo pong mananampalataya. Kahit sa inyong sambahayan,
maaaring hindi kayo tanggapin. Bakit? Nakasama kayo sa buhay. Yung bonding ninyo, di ba, parang hindi tulad ng bonding ninyo ngayon. Kasi dahil dati ang bonding ninyo, mayroong masamang asal, pero ngayon, nawawala na dahil naglilingkod na kayo sama. Para bang nagiging KJ. Ang KJ mo, masyado kang seryoso. Parang gano'n, di ba? Pwede ka pang sabihin ng gano'n. So, sa atin, mga kapatid, kahit ako before, kapag napunta ako na talaga ako sa mismong bayan kung saan ako lumaki o sinilang. Even si Jesus, mga kapatid, nakasama niya ang kanyang mga kapatid, nakita niya ang kanilang buhay. Kapag during Jesus' ministry, even his own brother did not believe him. They lived with him, saw his life, yet still doubted who he truly is. Diba? Nakasama nila sa buhay, nakita nila yung pamumuhay, pero eventually, nagbuda pa rin sila at hindi naniwala sa ating Panginoong Kristo. Ako kapag nauwi ako sa amin, mga kapatid, before, siguro last 2 years siguro yun. Nung kayo umuwi sa amin, naka-appreciate ko naman yung paggalang ng marami. Yung mga kaibigan ko before, natungo sa akin kapag nakikita ako, binabati ako, tinatawag akong father, maraming tawag. Meron pang isang kaibigan, binura ako, ang tawag niya sa akin, Mura. Kaya NG, kumusta ka na? Parang ganun. Parang ganun. Tinawanan ko lang. Sabi ko, yung bibig mo, hindi ka nagbabago. Yan yung... Tapos ngayon, nang umuwi, siguro 1 linggo ako doon, naglaro ako ng basketball. And then, may B5 po yun. Habang ako naglalaro, sabi, humble lang. Parang hindi mo kailangan, humble lang yung paglalaro mo. Habang ako nagdi-dribble ng bola, nagawal ako, but hindi bola yung naagaw, kundi katawan ko. So, tumawag ako ng foul. Tapos, sinisigawan niya ako, nilalaksan niya yung boses niya. Walang foul, walang foul. May sumigaw doon sa labas. Sabi niya, hoy, pare yan, huwag kang ganyan. Nagtawa ng lahat. Kasi kumbaga, tas nalahimik yung sumisigaw sa akin. Habang ako naglalaro, alam nila na parang, ay, pare na nga pala to. Kumbaga, hindi na tulad dati na okay lang, nasigawan mo. Okay lang, makipag-discuss ka, makipagsagutan ka na kung sino ba talaga yung tama at mali. Pero, yun, nalilimitahan na yung paglalaro dahil talagang matutokso ka at maaring tuksuin ka din. Kapag kulang ka, hindi mo kayang kontrolin yung bad behavior mo, di ba? Lalabas yung dati mong behavior. Yung ba'y nawawala, mga kapatid? Nawawala po ba yun? Meron tayong masamang asal sa ating pagkatao. At kapag tayo tinanggap na natin ng Amay, nawawala ba o nakatago lang? Nawawala naman. So kasi ang sabi doon ay alisin eh. Pag sinabing alisin, kailangan tanggalin mo sa katawan mo, sa pagkatao mo yung kapalaluan, yung karutan, karamutan, init ng ulo. Di ba? Kailangan matanggal yun sa ating pagkatao. Hindi pwedeng nakatago lang. Kasi kapag na-trigger, kapag hindi mo gusto yung nangyari o meron kang may pangyayaring hindi mo inaasahan, baka mag-init ang ulo mo. Dati kang nanununtok, baka masuntok mo. Di ba? Namamato ka dati ng kung ano-anong pinggan o kung ano mang mahawakan mo, pero ngayon dapat makontrol na natin. Kaya natin kontrolin yan kung nasa atin ang 7 handog. Yan ay katulong natin para mapagtagumpayan natin ang 11 batas panlinis. Sa istorya ni Joseph, mga kapatid, kung ating titingnan, kung inyong maunawaan, si Joseph ay isa sa pinakapaboritong anak ni Jacob. Anak niya kay Rachel, mga kapatid. So ngayon, dahil siya kinalugdan ng Diyos, dahil sa kanyang mga panaginip, nagselos ang mga kapatid ni Joseph. Dahil sa selos, ang nangyayari, merong bukso ng damdamin. Merong paglabag na gagawin dahil hindi gusto yung mga sinasabi, dahil mas paborito ng magulang. Kaya nangyari, siya ibinenta ng kanyang mga kapatid. Sa ating Panginoong Kristo, hindi selos ang nangyari, kundi hindi naniwala.
Kain at Abel, kung inyong maunawaan, dahil sa pagkipagkumpetensya, dahil din sa selos, dahil sa bukso ng damdamin, ano ang nangyari, di ba? Napatay niya yung kanyang kapatid. So sa magkakapatid, sa ating sambahayan, talagang merong kontrabida. Pero huwag tayo magsasawang ipahayag sa kanila. Though meron dito, sila Sister Evelyn, di ba? Lahat sila nasa Ama. Pero ako, lahat, ang pamilya ko ay kilala ang Ama, pero hindi lahat sumisigma sa Ama. Kayo, lahat ba ng pamilya nyo nandito? Wala. Kasi kung nandito, puno tayo. Di ba? Kaya maunawaan ninyo, Ama, bakit hindi ko tinatanggap ang aking mga pahayag? Bakit kung hindi nila kayang paniwalaan? Di ba? Eh, even nga, kahit nga ang Panginoong Kristo, ang kanyang mga kapatid hindi rin naniwala sa Kanya. Pero naniwala, lately na, nung siya'y muling nabuhay. So tayo, mga kapatid, do, konti ang hihirangin, sikapin natin maisama ang ating sambahayan. Huwag sanang mangyari na tayo lang. Pero hindi natin alam, mga kapatid, dahil yung baka nangyayari sa atin ngayon, ay baka nangyayari din sa 12 alagad, sa mga apostol, na sila lamang ang nakaunawa. Yung asawa lamang nila ang kanilang nadala. Pero yung kanilang pamilya, magulang, kapatid, hindi natin alam kung tumanggap sa Panginoong Kristo. Kaya tayo, mga kapatid, kung ngayon hindi pa naniniwala ang ating mga kapatid sa bayot sa laman, sa dugo, naway nagsikap pa rin tayo sa huling panahon ito. Yun lamang yung gusto ipaunawa sa ating Ebanghelyo. Na kung minsan, kung sino pa yung dapat sumuporta sa iyo at maniwala sa anong meron ka, ay sila pa yung nagiging dahilan ng kahinaan mo. Kaya ka nagkukulang. Di ba? Kung minsan nararamdaman natin yung kalinga ng iba. Alam niyo ba, kapag nagpapahayag, isipin niyo nagpapahayag ang isang kasangkapan, no? Isa sa atin, sa mga sa atin, mas tinatanggap yung pahayag natin sa ibang bahay, sa ibang lugar, kaysa sa lugar kung saan tayo lumaki. Kasi ang sanlibutan, mga kapatid, gagamitin niya yung buhay mo before para paniwalain kang hindi ikaw yan ngayon. Yan ang ginagamit ng sanlibutan na ibabalik, ay dati babaero yan, dati lasinggero yan. Ano pa? Yung mga bagay na inaano sa atin, kapag ibinabalik sa atin para lamang yung ginagawa natin ngayon, yung pagtanggap natin sa amay mawala, magduda or manghina. Diba? Huwag tayong papatalo sa mga ganong udyok ng sanlibutan. Kung ano tayo ngayon, sinimulan natin, dapat nating tapusin. Yan ang nais ipaunawa sa Ebanghelyo ngayong mga kapatid. Dahil kung kayo man ay ngayon, kayo lang mismo ang tumanggap ngayon sa Ama, tawag dito, mabuti na yon. Pero kung maaakay mo pa ang iyong sambahayan, mas mabuti yun. Pero walang mali kung di mo talaga maakay. Hanggang huli. Hanggang sa huling ngayong hininga mo ay hindi mo sila maakay, ang Diyos na nakakaalam kung para saan ba talaga sila. Pero ikaw na tumanggap sa Ama, mga kapatid, ay manatili sa Kanya. Dahil ang regret wala sa una, nasa huli. Sana, darating ang araw, marami sa tao ang magsasana. Sana, naniwala ako, sana tumanggap ako, sana ipinahayag sa akin. Maraming sana ang tao, pero huli na ang lahat. Tulad ng nangyari sa isang mayaman at kay Lazaro. Na yung mayaman, huli na yung kanyang pagsisisi. Nang kanyang makita na si Lazaro ay kasama na ng Diyos ni Abraham, ay kanyang sinabi, mga kapatid, may daw lamang niya yung kanyang daliri sa tubig at ipatak doon sa kanya sa ilalim, okay na. Pero ang sabi ni Abraham, merong pagitan, ang langit at ang lupa. Ang mga nariyaan ay hindi na makakaroon. At ang mga naroon ay hindi na papariyaan.
Yan ang sabi doon sa kasulatan. So, sikapin natin kahit tayo'y tawag dito, kulang sa kaalaman, may pahayag natin ng Ama. Dahil kung hindi tayo kikilos, di ba, hindi lalaganap ang ministeryo at ilaw ni Amang Bishop. Kaya ayun, nais ko yung paunawa palagi sa mga kapatid na magsikap ng magsikap para maipahayag si Amang Bishop. Tayo ang magtutulong-tulungan sa pasaning ito sa Ministeryo at Ilaw ni Amang Iskopus para lumaganap hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Ito ang mabuting balita, purihin ng Diyos. Magsitayo po tayo lahat.